So, what's up mga keepers? Yan. Kapag ganito na yung texture ng koi king natin, ito pellet to. Yan koi king to mga bossing. Binabad lang natin sa astig. Then, itong mga sobra ng astig, hindi natin yan sasama sa pakain natin. Kasi pipino natin to, dudurugin natin to para mas mabilis makain ng ating mga isda. Yan alisin natin tong mga tubig-tubig na green. Yan. Then, ipapakain lang natin itong pellet para hindi na tayo mag-water change. Ayos lang yan na hindi na kayo mag-water change kapag nagpakain kayo ng astig na sa pellet nyo lang sinama. Pero kung madami yung pellet na astig na nilagay nyo sa tubig ng isdaan nyo, kailangan nyo yun i-water change. Pero kapag ganito, is yan kahit hindi nyo na. Kaya yan, durugin natin. Yan lang dito magdurog tayo. Yan. Pag nadurog na natin to, saka na natin to ipapakain. Kaya yan, balikan natin ng pagdurog natin. So yan, tapos natin durugin. Ito yung magiging itsura niya kapag nadurog na yan. Kaya pwede na to ipakain natin sa ating mga isda. Yan. Yan diba? Durog na. Kaya tara, pakain natin sa mga isda natin. Dito muna tayo mag-umpisa sa PKBM. Yan. Pakita natin kung paano tayo magpakain. Yan. Tansyahan lang kung gaano kadami. Dapat maubos nila. Yan kita ko sa inyo. Diba? Kapag pininin nyo kasi yung koi king is yan. Lilit yung pellet. Then mabilis nila makain. Lalo yung mga fry natin. Yan. Pero yung mga bagong drop, hindi mo natin yun papakainin. Yung mga fry na maliliit pa, sobrang liit. Kasi yan, wala pa naman yun. Yung mga gawing jubi lang. Ito po, yun ganyan lang tayo magpakain mga bossing. Then ito, yung may kamalanos worm natin, pakainin natin. Syempre, ito natin, papakainin talaga. Kasi ito yung may kamalanos worm. Nasobrahan to sa pakain Update ko na lang kayo dyan kapag gumaling na yan. Ganyan lang tayo. Wala naman diba ginagawa. Ito, pinong-pino. Kaya tara, pakain tayo sa ating mga isda. Ganyan lang tayo mga bossing mag-deworm. Gawin nyo na to sa inyo. Huwag kayo puro pakain sa isda nyo. Gawin nyo din mag-deworm. Yan. Sa bagsak muna. Kamal man.